Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnuway ng may utak, kailangan. We're going to determine the exact point when Filipinos started hating Chloe and Kaloy. Number 2, we're going to answer this question. This is a controversial question and we intend to prove na tama tayo. Bakit hindi mananalo si Chloe at Kaloy sa Nanay Angelica Yulo nila? Number 3, defend Chloe, no? Bakit tuwing may balita tungkol sa kanya at kay Kaloy, pinuputakti ng mga bashers? And they're growing, ha? Mrs. Yulo versus Kaloy Yulo, no? Heavyweight bout. Let's get ready to rumble. Ding, ding, ding. Mrs. Yulo was doing a great job destroying her reputation as a mother on social media, di ba? What were the circumstances and what were the conditions, no, surrounding Mrs. Yulo when she posted hurtful words about Kaloy? Desperation, fear, hopelessness. What were the circumstances surrounding Kaloy, no, when he decided na sagot-sagutin niya yung nanay niya? Binigay na lahat sa iyo ng Diyos ang biyaya noong araw na yon. Isang bagsak na lang siguro, sabi ni God, bibigay ko na lahat sa iyo. Oo, one time, big time. Tapos naisip mong gawin bilang champion, bilang bagong milyonaryo, bilang pinaka-pinagpaalang Pilipino sa buong mundo na kinaiinggitan lahat ng Pinoy. Una mong naisip, sagutin ng nanay mo. You have everything overnight, diba? And your mother got nothing. Unang naisip mo, patulan siya. Na alam mo, starting today, moving forward, iba na ang buhay mo. Pero yung nanay mo, magtitinda pa rin ng langgonisa, mag-o-online selling pa din. Welcome to another episode of Tara Kape. Base sa dami ng nanood ng last episode natin, napansin ko gusto nyo bakbakan agad. Wala kayong pasensya sa mga pasakalye ni attorney explaining culture and all that. So I'm going to give you that. We are going to discuss 3 things today. Number 1, we're going to determine the exact point when Filipinos started hating Chloe and Kaloy. So, gagawa tayo ng timeline and then we're going to pinpoint saan ba nagsimula lahat. Number 2, we're going to answer this question. This is a controversial question and we intend to prove na tama tayo. Bakit hindi mananalo si Chloe at Kaloy sa Nanay Angelica Yulo nila? Tumaas na yung kilay agad nung ibang nanonood. And number 3, defend Chloe, no? Just like what we did to Mrs. Angelica Yulo the last 2 episodes, di ba? We gave Mrs. Yulo her flowers. Last episode. Ngayon naman, it's Chloe's time to receive her flowers. We're going to defend her from her haters and bashers. So makikita nyo, meron tayong magic na gagawin dito, ha? Panoorin ninyo. Di ba? Number 2, sabi natin, hindi mananalo si Chloe kay Mrs. Yulo. No, kung hindi siya mananalo, paano mo i-defend sa mga haters at bashers? Paano mo masasabi na, oy, huwag nyo na awayin, no? Huwag na kayo magalit kay Chloe. We're going to do that. But first, pasalamatan ko muna kayo, lalo na sa mga bumalik, no? I hope, no, kaya kayo bumalik, may natutunan kayo tungkol sa inyong sarili, sa pagka-Filipino. Last episode, and I hope may matutunan uli kayo ngayon. Now, first question, sasagutin natin, bakit madaming galit kay Miss Chloe San Jose? Bakit tuwing may balita tungkol sa kanya at kay Kaloy, pinuputakti ng mga bashers? And they're growing, ha? Kung mapansin niyo ngayon, tuwing mayroong balita tungkol sa either kay Chloe o kay Kaloy or sa kanilang dalawa, no? Basahin niyo yung comment section. Ang dami. Parami ng parami. It's getting worse.
So, we need to establish the timeline para makita natin kailan talaga eksaktong nagsimula dumami yung bashers ni Chloe at Kaloy at bakit. Let's start the timeline. Gawin natin parang boxing, ha? 12-round fight. Mrs. Yulo versus Kaloy Yulo, no? Heavyweight bout. Let's get ready to rumble. Ding ding ding. Round 1, fight. Before winning the gold medals, in Paris, walang haters ang magkasintahan. Tama? 'Di ba? Sino ang madaming haters? Si Mrs. Angelica Yulo. Ang sinasabi ng mga haters, problema ng pamilya nilalabas mo sa social media. No? Sinisira mo ang pangalan ni Kaloy. But if you're going to analyze, di ba? That is not true. Kasi yung image ni Mrs. Yulo ang nasisira sa ginagawa niyang sa publiko ng problema nilang mag-ina, no? Ng mga hinanakit niya sa kanyang anak. Mrs. Yulo was doing a great job destroying her reputation as a mother on social media. Di ba? Galit na yung mga tao. In fact, Kaloy was gaining sympathy from Filipinos. Meron siyang sympathy votes, dumadami. No? Anong klase nga namang ina ang mag-cheer sa kalaban ng anak? Di ba? Japan lang ang malakas. In short, nananalo si Kaloy. Round 1, walang tama. Pasakalye muna, commercial very quickly. Yung haka-haka ng mga tao na gusto ng ina ni Mrs. Yulo, for example, na mag-fail ang anak, pasadahan natin mamaya yan, ha? Kasi kahit si Cynthia Carrion, yan ang statement, di ba? Sabi niya, ang next goal ko ay pagbatiin ang mag-ina. How serious it is, I don't know. No? Kasi si Kaloy, alam niya, gusto manalo ng nanay niya, yung kalaban. Gusto niyang matalo si Kaloy, Yun yung nasa isip ni Kaloy. Kung magulang ka, may puso kang magulang. Alam mong walang magulang ang gustong mag-fail ang anak. Wala. Parang pamamalo yan, ha? Hindi ako namamalo, pero yung nanay at tatay ko namamalo noon. Pinapalo mo ang anak mo, pero sa loob mo, sakit na sakit ka na bilang ina. But you have to discipline your children. Pero later na yan, ha, para hindi masira itong boxing na pinapanood natin. Mahal ang binayad nyo sa pay-per-view boxing. Yulo versus Yulo. Okay, so let's go. Round 2, fight! Dumating ang Olympic competition ni Kaloy, ha? Nanalo ng 2 ginto. Lalong dumami ang bashers ni Mrs. Yulo. And it appears tapos na ang boxing, ha? Maikli yung boxing na ito. Ang sama ng hangarin mo sa anak mo, pero nagtagumpay pa rin ang anak mo. Di ba? Pang maala-ala mo kaya ang istorya. Nagpa-presko na si Mrs. Yulo. Kasama pa si Attorney Fortune. She was waving the white flag. Humihingi ng tawad. Kumbaga sa boxing, puro black eye na si Mrs. Yulo. Di ba? Hindi na makakita na dahil namamaga na yung mata, tas yung dugo, tulo ng tulo. Kawawa si Mrs. Yulo. Round 3, fight! Yung sunod na event sa timeline ng Yulo versus Yulo, no? Ang final blow, isang devastating uppercut, natatapos ng laban. Ito ang sumunod na eksena, di ba? Sa timeline, dumating na si Chloe sa Paris. Nasa news yan, di ba? Umaga, nagkita sila. No, daytime, pinapalibutan sila ng mga Pinoy. No? Nag-cheer. May papisil-pisil pa sila ng pisngi, di ba? Hindi lang nagbunyi ang buong bayan. Kinilig pa, di ba? Kinilig tayong lahat. Ang cute, ang sweet. Tulog si Mrs. Yulo. Binibilangan na ng referee, no? Bagsak na. 6, 7, 8. Pagdating ng 9, may nangyari. Ano yon? Nagkita si Kaloy ng
at Chloe nung umaga, di ba? During the daytime sa Paris. Immediately, kinagabihan, sinagot agad nila ang nanay Angelica Yulo sa pamamagitan ng isang recorded video. Nagising at nakatayo si Mrs. Yulo slowly. Sa pagkakahiga niya sa sahig. Bakit? Paano nangyari? Makinig. The whole country was celebrating Kaloy's victory. Nakalimutan na ng tao si Mrs. Yulo. Diyan ka sa sulok. You deserve mo dyan. Sa dilim, sa gilid. Nilagay nila sa spotlight uli si Mrs. Yulo. Because of this video na ginawa nilang magnobyo. Binilang nila mga kasalanan ng nanay niya. Ginastos mo yung pera ko. Hindi ko alam kung saan napunta yung mga incentives ko. Hindi ka nagpapaalam. And in an attempt to magbuhat ng bangko, na hindi naman kailangan. Hindi kailangan. Pinapatawad na kita, Nay. Mama. Sa lahat ng nagawa mo. Tapos, mahal ko si Chloe, pagtatanggol ko si Chloe, kahit ayaw mo sa kanya, ang dami mong ayaw sa kanya, ito, mga pinagsasasabihin mo, hindi naman po totoo yan, di ba? Hindi mo pa po nakikita, ayaw mo na agad. Balikan natin yung statement na yun mamaya. But, all of a sudden, Kaloy was no longer better than his mother, di ba? In fact, he was worse than Mrs. Yulo. And you'll understand why I said that in the next 2 minutes. Bakit mas malala yung ginawa, yung epekto ng ginawa ni Kaloy kaysa dun sa mga pinagagawa ni Mrs. Yulo. Equal footing na sila ngayon. Hindi na lang si Mrs. Yulo yung naglalaban ng dirty linens ng pamilya. Nung siniraan siya ng nanay niya, siniraan din niya yung nanay niya sa publiko. Full-blown social media war na. Before this video, ang mga Pinoy nakafocus lang kay Angelica, di ba? Anak mo pa rin yan, Angelica. Anong klase kang nanay? After their video, nagsimula na lumabas yung mga nanay mo pa rin yan, Kaloy. Huwag mong sasagutin. Naiwasan sana ito kung may maayos na PR team si Kaloy. Kaya nga ang advice ko kay Kaloy, kumuha ng magaling na PR team. Hindi mo kailangan ng glam team dahil tanggap ka ng tao, no? Kung ano yung suot mo. Kasi alam natin kung saan ka nanggaling. Mahal ka namin kahit ano yung itsura mo. He can count on Chloe on so many things, no? But not PR. Kasi ang problema ni Kaloy is family. And as the girlfriend of Kaloy, you are now part of the family. De facto, part of the family. Hindi ba? Pamilya yung problema. Tapos part ka ng family. Di part ka ng problem. Mahihirapan ka maging objective. Magbigay ng advice. So, utang na loob, Kaloy, kung nagtitipid ka. At ayaw mong magastusan sa pag-hire ng PR team, contact me anytime. Bukas ang aking opisina sa iyo. I'll give you free advice. Lifetime kung gusto mo. My lifetime. Kasi pagpatay na ako, hindi na kita mabibigyan kahit buhay ka pa. Sabi ko, mas masama tingnan sa mga Pinoy yung ginawa ni Kaloy kaysa sa ginawa ni Nanay Angelica. Diba? Yan ang aking fearless statement na I intend to defend. Bakit? Yung circumstances surrounding Mrs. Yulo nung mga ginawa niya yung mga paninira sa anak niya at yung circumstances surrounding Kaloy nung sinagot niya yung nanay niya, may malaking difference. So una tayo kay Mrs. Yulo. What were the circumstances and what were the conditions, no, surrounding Mrs. Yulo when she posted hurtful words about Kaloy? Nung sinabi niyang Japan lang ang magaling o ang malakas. Number 1, desperation. Desperada yung tao. Hindi na nagre-respond si Kaloy sa mga pangaral niya. Number 2, fear. Natatakot. No? Paano na yung pinaghirapan naming mag-ina?
Baka masira yung future ni Kaloy. Masira ang ulo sa babae. Hindi makapag-focus. Common fear yan ng lahat ng magulang, di ba? Yung mawala yung focus ng anak natin sa future nila, sa studies nila, bumagsak-bagsak yung mga grades, mabuntis, etc. Number 3, hopelessness. Babalik pa ba ang anak ko sa akin? Everyday na lumilipas, mukhang hindi na. Those were the circumstances of Mrs. Yulo nung pinaggagawa niya yung sa social media. Desperation, fear, hopelessness. Now, what were the circumstances surrounding Kaloy when he decided na sagot-sagutin niya yung nanay niya? Mag-respond kay Mrs. Yulo. Makinig, mas mahaba ito. Matagal hindi nagkita si Kaloy at Chloe, di ba? Kasi busy sa training si Kaloy. Papalipit yung Olympics, kailangan mas dibdiban, hindi ba? At nung lumipad sa France si Kaloy, hindi kasama si Chloe para makapag-focus. I know how it feels to be young and in love. Pag bata ka, tas in love ka, dumaan ako dyan, ha? One day na hindi kayo magkita ng kasintahan mo feels like 1 week, and 1 week feels like 1 month, and so on. Kasi you're hungry for love. Bata ka pa eh. Remember yung papisil-pisil ng pisngi when Chloe arrived in Paris? That was not just a happy event, yung moment na yun. Kaya tamang ibinidyo, tamang ibinalita. That was a momentous event. Sila na siguro ang pinakamasayang magnobyo sa buong mundo ng time na yun. And not only that, the entire country was celebrating with you. The entire country kinikilig sa inyo. Extreme happiness, di ba? You're hungry for love, you have extreme happiness. Now, you are in one of the most romantic cities in the world, arguably, Paris, France. And it appears first time nyo pareho makapunta sa Paris. And tayo lahat gusto natin nagbiyahe, di ba, sa ibang bansa. You all know how exciting yung feeling to visit another country for the first time. Tapos kasama mo pa yung girlfriend mo. Tapos ang dami nyo ng pera. You were on top of the world, You were just crowned the king and queen of Philippine sports, kay ni Chloe. The hottest item in town. The most important couple in the Philippines, Talo nyo yung Katniel, talo nyo yung Liskin. Meron ng Chloe. Nasa inyo na ang lahat, Nasa inyo ang spotlight. Nasa dilim si Mrs. Yulo. Tapos that night, di ba? Nandun na kayo sa kama. Cue in romantic music, background. Nakapantulog na nga kayo, di ba? Kayong dalawa lang. Tagal nyong hindi ginawa yung ginagawa ng mga magkasintahan kapag sila lang at nakasara ang pinto. Tapos ang naisip nyo mag-record ng sagot sa nanay mo. Nung napanood ko yun, I was like, oh, okay. Naisip nyo pa yun. Naka-gold medal ka na. Sikat ka na. Madami ka ng pera. Nagkita na kayo. Nasa Paris na kayo. Nasa kama na kayo. Nakapantulog na nga kayo eh. Sandali lang. Sagutin natin ang nanay ko. I-ready mo ang camera, mahal. Ano bang tawagan nila? Mahal ba? Honey? Sweetheart? Teka, sandali lang. May microphone ka ba dyan, mahal? Ito, meron, mahal. Sabihin ni Chloe. Lapel mic pa para hindi mo hawak-hawak. Nandito. Sige, start na tayo. Teka, may ring light ka ba dyan, mahal? Kumpleto ako, mahal. Sige, saan natin papatong yung camera? Doon sa table siguro. Mahal, may dala akong tripod. Yan talaga mga inuna kong pinak sa bag ko. Bago yung mga panty ko at mga t-shirt ko at damit. Nilagay ko muna lahat yung kailangan natin. Dala ko ang lahat ng kailangan natin sa pagsagot mo sa nanay mo. Sus Mariosep.
Kasi maganda yung lighting, di ba? Tapos tama yung angle ng camera, tama yung height. Alam mo, hindi nakapatong sa desk o sa upuan. Binigay na lahat sa iyo ng Diyos ang biyaya noong araw na yon. Isang bagsak na lang siguro, sabi ni God, bibigay ko na lahat sa iyo. Oo, one time, big time. Oo. Tapos naisip mong gawin bilang champion, bilang bagong milyonaryo, bilang pinaka-pinagpaalang Pilipino sa buong mundo na kinaiinggitan lahat ng Pinoy. Oo. Una mong naisip, sagutin ng nanay mo. It looked really bad. And it looked really sad, di ba? You have everything overnight, di ba? And your mother got nothing. Unang naisip mo, patulan siya. Ha? Na alam mo, starting today, moving forward, iba na ang buhay mo. Pero yung nanay mo, magtitinda pa rin ng langgonisa, mag-o-online selling pa din. Kala nyo hindi ko nakita yon, ha? May dalang lapel mic. Pag abogado ka, importante yung attention to details. Nung impisa, akala ko si Mrs. Yulo ang pinakamahirap i-defend sa mga bashers. Kasi siya yung nag-umpisa sa social media, di ba? Siya yung first blood. It now appears it is Chloe, no? As I progress dito sa sa topic natin na Yulo family. Di ba? Tira ng tira si Mrs. Yulo sa social media nung umpisa, di ba? Pero tahimik si Kaloy, ensayo lang ng ensayo. Tapos dumating ng umaga si Chloe sa Paris, kinagabihan, sinagot-sagot agad ni Kaloy ang nanay niya sa publiko. Tingin mo si Kaloy yung may dala ng lapel mic? Magpapak siya, yung mga jacket ko, yung mga team, yung uniform ko na Philippines, okay, yung powder na kailangan kong gamitin, yung mga aparato ko. Lapel mic. Kailangan ko yan sa training. So nadagdagan yung round, imbis na knockout na si Mrs. Yulo, round 4, fight. Nabuhayan si Mrs. Yulo, nakatayo pa, diba, kahit susuray-suray. Kahit puro black eye, namamagana yung mukha ni Mrs. Yulo, nakatayo pa rin. Umabot pa sa round 4. Yes! Kamalayang Filipino, diba? National consciousness, no? Shared experiences natin, ayaw nating sinasagot-sagot mo yung nanay mo sa publiko, diba? Kahit pa mali siya. Sabi ko nga, diba? Need ni Kaloy at ni Chloe ng magaling na PR advisor. They are still young, kaya they lack good judgment, impulsive din, di ba? At kapag bata, lahat naman tayo nagdaan sa ganyan, medyo selfish tayo. Kung meron lang mature mag-isip sa kanilang dalawa, sa kwartong yon, ng gabing yon, hindi mangyayari yung ganito kadami yung haters nila ngayon. A mature girlfriend would say, huwag na nating pansinin, di ba? Panalo na tayo. Ika nga ng nanay ko, ang pumatol sa gago, mas gago, di ba? Ang patulan mo yung tambay na yan, no, masaksak mo, kulong ka. Masaksak ka, patay ka. Anong mapapala mo? Huwag mo na patulan, di ba? Planuhin na lang natin, mahal, yung papasyalan natin bukas. First time ko dito. First time natin dito. Tapos na yung yung competition. Tagumpay ka, di ba? Plano, hindi pa ako nakapunta ng Eiffel Tower. Hindi ko pa nakita yung Louvre. Mag-breakfast tayo. Mag-macarons tayo. Yung Mona Lisa painting, di ba? Gusto ko makita. Planuhin din natin mga gagawin natin pag uwi natin. Anong gagawin natin sa mga prizes mo? A mature girlfriend, di ba, would help yung boyfriend na mawala yung attention niya sa mga problema. Anong problema? Wala na tayong problema. And a mature boyfriend would say, di ba, I don't want you getting involved with my family. Magulang ko pa rin yan. I'm going to deal with them when I get home. Umupo ka lang dyan sa isang tabi.
Alam niyo yung sa Pilipinas, yung mga mayayabang, yung mga taong nasa kanila na lahat, di ba? Yung super blessed sa buhay, nakatira sa Forbes Park, mataas yung pinag-aralan, sa abroad pa nag-aral, di ba? Iba't ibang businesses, ang pag-aaral, bilyon ng pera sa bangko. Tapos habang nagdadrive sa EDSA ng Porsche niya, di ba? May barumbadong jeepney driver, kinat yung lane niya. Hinabol pa talaga. No? At pagbaba niya ng kotse, nakat na niya rin yung jeepney driver. Pagbaba niya ng kotse, bumunot agad ng baril, tinutukan yung tsuper, yung pobreng tsuper. Patok na analogy yan, di ba? Yes, mali yung tsuper. But you could have just let it pass. Because you have everything. At alam mo, that super, mamang super, he has nothing. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Mas pangit tingnan yung ginawa ni Kaloy kesa sa ginawa ni Mrs. Yulo. Overall. I know they are still young and immature. Hindi nila kasalanan maging bata. But for me, that was the height of pettiness. All of a sudden, you are in a position of privilege and power. And the first thing you did was to go down to your mother's level. Nasa position ka, nasa great position ka, no, to negotiate. Make your parents do whatever you want them to do. But the first order of the day para sa iyo is to deliver a death blow to your mother on social media. Sagutin mo. It was a very amateur move. Childish. Ay, hindi mo naman ma-blame yung dalawa, bata pa eh. Di ba? Imbes na isipin nyo, paano natin mapapatahimik mga ito, no? Ang ginawa nyo, nakipagbatuhan kayo ng tae sa harap ng publiko. Eh di punurin kayo ng tae. Sayang yung oportunidad. And that didn't help the image of Chloe. Because after that video, na may ring light, camera stand, lapel mic, there was no doubt it was her idea for Kaloy to shoot back at his mom, di ba? Because it was all peace and quiet on Kaloy's side until she arrived in Paris. There was no turning back. They crossed the Rubicon. Nagka-second life yung image ni Mrs. Yulo. Tuloy ang boxing. Na-knockout nyo na sana eh. Si Chloe, hindi mananalo kay Mrs. Yulo. Dalawa lang ang sagot dyan. Bakit? Dahil doon sa pagsagot nyo sa video, ginawa ninyong nanay versus girlfriend. Ang giyera. Social media already framed your conflict as ina versus anak. Kaya nga tagalid si Mrs. Yulo eh. Anong klase kang nanay? Nagbago ang lahat nung sumagot kayo sa video. Bukod sa nakapulupot yung girlfriend mo habang nagsasalita ka, kalahati o mahigit sa kalahati ng laman ng video ay pagtatanggol. Pagtatanggol ni Kaloy sa kanyang girlfriend sa laban sa nanay Angelica. To reframe the conflict. Naging nanay versus girlfriend kung saan yung anak kampi sa girlfriend. Everybody's expecting gumitna ka. Sa Pilipinas, we put a lot of premium on motherhood. Pananagutan sa isa't isa. Pananagutan ng ina sa anak. Pananagutan ng anak sa ina. It is what it is. Matindi ang interdependence natin kasi matinding kahirapan ang kalaban natin. Araw-araw. Sinabi ko bang tama? Pinakita ko lang sa inyo ano ang pamilyang Pilipino para hindi kayo dakdak ng dakdak na iwan mo na yan nanay mo kasi kung ano-ano pinopost sa Facebook. Kung tama o mali, desisyon niya yan.